binigyan ng pagpapala upang kami patuloy, Panginoon, na makapagtrabaho, makapaglingkod, at maibalik sa inyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ngayong hapong ito, muli sama-sama kaming lumalapit sa inyo. Buong puso po kaming nagpapakumbaba dahil wala naman po kaming magagawa kung wala po ang iyong biyaya, ang iyong grasya, ang iyong tulong sa bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, turuan niyo po kami at ipakita niyo po sa amin ang mga bagay na kulang sa amin. Bigyan niyo po kami ng lakas upang makasunod. Dahil alam namin na ang salita po ninyo ang mga susi ng mga biyaya at pagpapala sa aming buhay. Kaya Panginoong Diyos, anuman po ang aming patuloy na minimithi hangarin ng aming buhay, alam po namin na kayo po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at walang tatago o nalilingid po sa inyo. Kaya hayaan niyo po na sa aming pakikinig ng inyong mga salita, mangusap po kayo sa amin. Turuan niyo kami bilang mga anak ninyo, paano po makinig sumunod upang kami ay pagpalain. Walang bagay na mahirap at imposible sa inyo, Panginoon, pag ginusto niyo po para sa amin. Kaya hayaan niyo po sa mga salitang ipahayag mo sa amin ay mararamdaman at maranasan namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay amin ang samot dalangin sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Bago tayo magsimupo, atin munang basahin itong mabuting balita ng Panginoon para sa atin. Ito po ay kukunin ko sa Old Testament o sa Lumang Tipan, sa huling sulat ng libro ng Lumang Tipan, which is the book of Malakay or sa Tagalog, Malakyas. Sa Malakay or Malakyas chapter 3, magsisimula po siya sa verse 7 hanggang sa verse 11. Ulitin ko, Malakyas o Malakay chapter 3, verse 7 hanggang sa verse 11. Ganito ang sinasabi. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? In time, in tithes, and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing
that there will not be room enough to store it. Verse 11, I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it ripe, says the Lord Almighty. Purihin natin muli ang Panginoon at pwede na po tayong upo sa mga biyaya ng Panginoon. So, mga kapatid, at this time po I don't know, but this is actually lahat naman ng bagay na nangyayari sa atin bilang mga anak ng Diyos is according to the will of God. Kapag tayo po ay nasa Panginoon na, ang nangyayari sa buhay natin, positive, negative, sufferings and blessings, ay lahat ng ito ay pinapahintulot ng Diyos. Amen po ba? Do you believe that our lives is in the nasa pagmamaniobra ng Panginoon? Nangyayari lang ang gusto, ang kalooban ng Diyos, even though that we have free will or mga personal na decision o desire sa buhay natin. Nangyayari ang gusto, ang kalooban ng Panginoon kapag tayo po ay pumapasok doon sa obedience. Alam niyo po na tayo pong mga magulang, mga parents, tayo po ay ang desire po natin sa ating family, sa ating mga anak, na sila po ay mag-prosper, gumanda ang buhay, pagpalain po sila. Amen? Pagpalain po sila. The same with God. Kaya nga lang, hindi po lahat ng parents ay nararanasan po yung blessings. Hindi po lahat ng anak po ay nararanasan ang blessings ng Diyos through their parents because some of children ay hindi po sila sumusunod sa kanilang parents. Sa tahanan po, ang mga parents po ang biniyayaan ng Diyos ng power and authority to bless their children. The same with our relationship. Pareho lang po yun sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Sa relationship natin sa Panginoon, meron po yung ups and down. Ups and down. Kasama po yan, mga kapatid. That is part of our lives. But sa ups and downs po na ito, dito po tayo nagkakaroon ng struggles. Paano laging nasa taas at paano makaiwas sa baba. But that is part of life. God laid down all the principles, inilagay niya ang mga prinsipyo ng mga pagpapala sa kanyang salita. Imagine, inilagay na po ng Diyos, tapos na po. Nakasulat na sa Bible, sinabi na, binigay na sa atin, pero ilan po sa atin ang medyo nagkakaroon ng konting paghihirap upang maranasan natin yung ganung prinsipyo. It's all there, the principles of God. Wala po yun sa yung magaling ka, mahusay ka, maabilidad ka, talented ka, matalino ka. Kung babasihan ang blessing ng Diyos sa abilidad ka, matalino ka, mahusay ka, talented ka, gifted ka, edi sana po lahat ng matatalino ay successful. Lahat po ng mga gifted and talented ay mga mga mauunlad, successful at mga mayayaman. Marami po dito sa atin nag-abroad, mga professional din, pero ang buhay nila, lang po, sakto lang. May mga taong hindi naman po sila katalinuhan sa academic, sa school, sa pag-aaral, pero ang buhay po nila ay naging successful. Saan po binabase po yun, mga kapatid? Marami po ang principles, and one of the greatest principle that God in His Word para maranasan natin yung kanyang blessings na meron kang peace of mind, meron kang joy, wala kang fear, wala kang worry, wala kang kinakatakutan agam-agam. Yung panatag ka, nandyan yung blessing, pero panatag ka. Malaki, maliit, basta blessing, panatag ka.
at hindi ka nararatel, hindi ka na didiskaril, ang buhay mo ay merong kapayapaan, kapanatagan. One of the signs of genuine o tunay o real blessings from God ay yung blessings na nagdadala sa iyo ng kapanatagan. Dahil sa mundo, ito, ang dami natin pong mga bagay na hindi po tayo napapanatag. Let me give you and share sa inyo ang ating pag-aaralan is God's essential principle of blessings. Ang mahalagang prinsipyo ng pagpapala ng Diyos. Ang binasa ko po kasi sa Lumang Tipan. At ito po ay tumutukoy sa mga taga-Israel. Yung setting kasi ng panahon ng propeta Malakyas o ni Malakay, yung binasa po nating teksto, yung mga Israel, sumuway po sila sa Diyos. Nakaranas po sila ng mga sufferings, kanilang kabuhayan, ekonomiya, bumagsak, ang kanilang kabuhayan ay magulo. Tapos sabi ng Diyos sa kanila, tulad ng inyong mga ninuno, sa verse 7 tayo nag-start sa reading, tumalikod sa aking kautusan. Kasi ang Diyos may covenant sa kanila eh. The covenant of God to them is the same covenant na binibigay sa atin, pero magkaiba lang ng time. Amen po ba? Magkaiba lang ng time. But the same God, the same word na ina-address pa rin sa atin because God's word is changeable, unchangeable, timeless. Ano po? Sabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y tumalikod sa akin, kautusan. Katulad ng inyong mga ninuno. Ibig sabihin, namana pa rin nila yung mga nangyari sa kanilang mga ninuno. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din naman ang pagtingin ko sa inyo. Kaya mayroong pag-ibig, pagtingin, pagmamahal ng Diyos. Sabi ni Yahweh, itinanong ninyo, ano ang dapat namin gawin upang makapanumbalik kami sa inyo? Listen, di ba? Pag mayroong mga broken relationship, mayroong mga paghihiwalay, away, gulo, just to restore that kind of relationship, lalo na sa Diyos, sabi niya ng Panginoon, sabi nila, anong dapat namin gawin upang makapanumbalik kami sa inyo, Panginoon? Ang tanong ko na matuwid bang dayain ng Diyos, ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit dinadaya niyo ako sa paanong paraan sa mga ikapu o mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Imagine, not one person, but the whole nation. This is general or national rebellion or national disobedience. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Verse 10, dito tayo papasok. Ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan ng templo at subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang burungawan, the windows of heaven ng kalangitan at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, hindi ko kayo padadalhan ng salot sa inyong lupain o sa inyong gawain, sa inyong trabaho, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga crops, ang inyong mga anihan o farm o bukirin. Noon kasi, ang ekonomiya noon, bukid lang naman talaga, bukid o shepherdings, pagbubukid. Noon. Ngayon kasi, if we compare the generation today, ang dami pong pinanggagalingan ng ekonomiya. Sa Pilipinas, ang ating economy, syempre, agriculture din, at saka fishing and farming. Hindi naman po kasi tayo yung katulad ng Japan, katulad ng Hong Kong, na mga bansa na mga high sa technology. Tayo, kaya nga sa bansa natin, kahit gaano tayo kasipag, kung mapapabayaan natin yung agrikultura natin, babagsak din tayo kasi ang bansa natin is agricultural country, hindi katulad ng Macau, ng Singapore, hindi katulad magkaiba sa Pilipinas. Now, let me go on mga kapatid. So there was a challenge
para makabalik sila at para maranasan po nila yung principles of blessing. Now, why do we have to offer tithes to God? Bakit po natin kailangan mag-alay ng ikapo? By the way, sa Bible, pag kasi sinabi kong ikapo ay ikasampung bahagi, o tawag po doon ay 10%. 10% po, mga kapatid. Imagine, God in His Word ay inilagay niya yung ganitong principle about the 10%. Pag nakakarinig po kasi tayo ng ikapo, 10%, nauuna kasi yung ating mga tinatawag na mga preconceived ideas. Iniisip natin, ito ay isang pahirap, ito ay isang hindi magandang bagay, ito ay isang mahirap gawin. Alam niyo po, ang Diyos, hindi po siya mag-uutos sa atin ng hindi natin kaya at nang wala po siyang dahilan para pagpalain tayo. Hindi po pwedeng gawin ng Diyos yun. Kasi po, lalabas na ang Diyos ay sinungaling, lalabas na ang Diyos ay hindi nakakaunawa at nakakaalam. God will never do that. Hindi niya po gagawin yon, mga kapatid. And this is a challenge and a principles. It's all about na nasa atin po yun if we're going to obey the principle. Ano po? Sabi ng Diyos sa kanila, eto, gawin nyo. Lahat ng inyong bukirin, lahat ng inyong aanihin, ang inyong mga prutas, mga lahat. Pukunan nyo sila ng 10 bahagi, 10 part o sa 10% o ika-10 bahagi at ialay nyo para sa aking templo, para sa aking bahay, tahanan. Yun po ang pagkabilin. Now, kaya why do we have to offer tithes? Tinan niyo po, saan tayo nagsimula sa utos ng Diyos sa kanila? Doon po sa ika-10 bahagi. Listen, tithe is a holy po yan. It is a holy thing for the Lord. Para lang po sa Kanya yan. May mga bagay sa buhay natin na private para lang sa atin, hindi pwedeng pakialaman ng iba. Kahit sa mga mag-asawa. Alam nyo kayong bakit nag-aaway yung mga mag-asawa? Kasi kahit mag-asawa kayo, respeto mo yung privado ng asawa mo. Halimbawa, huwag mo laging sisilitin yung wallet niya. Mahirap din sa asawa natin pag walang pera. Diba? Mahirap maglakad ng walang pera. Ayaw mo magtabi siya ng sarili niyang pera. Ang masama lang doon kung hindi siya nagbibigay ng sweldo sa'yo at ginagastos niya sa kanyang bisyo. Pero kung nagagampanan naman niya, huwag mo na siyang pagdudahan, pati sa mga cellphone. Kaya pinag-aawayan natin, bakit? Gusto natin makita yung messenger nila, yung password, yung ganyan. Mag-aaway talaga kayo kasi kahit mag-asawa kayo, meron kayong pribado pa rin. And I think, ganun din siguro sa inyo, sa mga babae, no? Ganon. Depende, kapag ang babae talaga honest, faithful, talagang lagi siyang papasukan ng mga ganong klaseng curiosity or magiging conscious po siya sa laging ganon. But this is one of the gift that God gave to us is yung privacy, yung akin. Ang akin ay akin lang, pero yung iba pwede kong ibigay sa inyo, pero meron para lang sa akin. Tingnan niyo sa creation. When God created the heavens and the earth, He created this universe sa loob ng 6 na araw. Pero actually, hindi 6. Kasi on the 7th day, God rested. Ika-7, hindi na po siya nag-create. Nagpahinga na po siya. Sa ika-6 na nilikha, sina Adan at si Eva. And on the 7th day, God rested. At sabi ng Diyos sa utos niya, sa commandments, sa 10 utos, ipagnilin ninyo ang araw ng pamamahinga. And that is our Sunday. Yung pagsisimba natin, pagdalo natin sa gawain. Kaya wala tayong trabaho kasi para yun sa Panginoon. Sabi ng Diyos, sa inyo yung 6 na araw, akin lang yung isa. Yung isa, bigay mo lang sa akin yung isang araw, ang 6 sa'yo. Ang bait-bait ng Diyos, hindi niya sinabi,
akin, ibigay nyo sa akin ang 6 na araw, isa lang sa inyo. Talo tayo doon. Ang Diyos ba mabait at generous? Yes, mabait siya. Sabi niya, bigay nyo lang isang araw. Kayo po, mga nanay o mga sisters na nandito, mga brother, ano po ang hinihiling ninyo sa mga mahal niyo sa buhay? Bigyan mo kayo ng time. Parang kanta ni Rick Sigreto, kahit konti pagdinig na manggagaling sa iyo. Ganun ang ibig sabihin. Kahit konti lang ang Diyos na. Now, when it comes to blessings, ganun din yun. Sa trabaho, sa negosyo, lahat. Ang pinag-uusapan dito, lahat ng iyong kita, tubo, o income. If you are with the Lord, and you believe with the Lord, and your life is with the Lord, yun po ang sabi ng Diyos. Papasok ka po doon sa tinatawag na covenant. Covenant. Aalamin pa natin kung ano po ang mga dahilan. Pero dito muna ako. Bakit? Para hindi po tayo, ang sinishare ko po sa inyo ay the principle of God para makita po natin, malaman natin, bakit ako nagkukulang? Bakit ako nahihirapan? Ba't parang laging butas ang bulsa ko? Ang pouch ko, ang wallet ko? Anong diferensya? Ang sipag ko naman magsimba. Mabait naman na ako. Ano pang diferensya? Eh, di alamin natin why. Why do we have to offer tithes? First is, tithe is showing that we are steward of God's blessing. Listen, tayong lahat ay steward. Ang ibig sabihin ng steward ay pagiging katiwala. Pag sinabing katiwala, meaning we own nothing. Kasi katiwala lang eh. Diba? Yung trabaho natin, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yun. Asawa natin, mga anak natin, actually, hindi naman talaga sa atin yun eh. Pinagkatiwala din sila sa atin ng Panginoon. Kaya pag kinakasal yung lalaki at babae, nagkakaroon sila ng binding and covenant na ikaw, tinatanggap mo ba ito? Pumunta ka ba dito para tanggapin mo ito? Ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ito. Umuopo sila, opo, Father, tinatanggap ko. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi na kayo sa isa't isa ang nagmamay-ari ng buhay nyo dahil sa basbas ng matrimony ay ibinagkatiwala na siya sa iyo, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Sa'yo na ibinigay ng Panginoon. Yan po ibig sabihin nun. Children are heritage from the Lord. Kahit pa yung mga anak natin ay hindi lahat magalang masunurin, bigay pa rin yun ng Diyos. Bakit? Imagine, pinagtsagaan mo ng siyang nabuwan sa tiyan mo, nabuhay siya, nagbalak ka ng ilaglag, tatalon-talon ka pa, pagulong-gulong ka pa, baka sakaling, dahil marami ng anak, ayaw mo nang magdagdag. Pero buhay pa rin. Imagine, isipin nyo nga rin naman, ilan tayong magkakapatid sa pamilya. Noon kasi, ang mga pamilya noon, pinakamarami, bibihira yung mga anak na 2, 3. Paramihan noon, 10, 9, 8. Imagine, kung ganyan karami kayo sa pamilya ninyo at nabuhay ka, magpasalamat ka at ibinigay ka ng Diyos sa iyong parents. Dahil kung pala, di wala ka rito sa Macau. Everything na nasa atin ay hindi atin. Kasi nang dumating ang tao sa mundong ito, when Adam and Eve came into this world, andyan na everything, nandyan na. Everything are provided by God. Ando doon na lahat. Pagkain, etc. lahat, ando doon na. Wala. We are nothing. We owns nothing. Steward owns nothing. Magkaiba po yung katiwala sa may-ari. Magkaiba. Kung tayo ay steward, ibig sabihin, anytime, any place, anywhere, kung gustong kunin ng may-ari at sabihin niya, ayoko na sa'yo, ayaw na kitang maging steward, ayaw na kitang maging katulong, binibreak ko na ang contract ko, umuwi ka na sa Pilipinas, may magagawa ka? Kahit pa makaawak at maglumuhod ka, kung ayaw na,
Wala kang magagawa. Ganun ang ibig sabihin nun. Kapag hindi po tayo good steward, binabawi ng Diyos. Kaya kung may mga taong hinahangaan nyo, gifted, ang husay, ang galing, pinagpapala. Tapos, yung husay niya, galing niya, hindi niya ginamit sa tama, mabuti. Bagkos, naging bad influensya. Nagulat tayo, namatay, nawala. Bakit? Maaring kinuha, binawi ng Diyos. Anytime. Kailan ba dumarating ang time ng pag kinukuha, binabawi ng Diyos? Kailan? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung saan at kailan nangyayari. Pero nangyayari yun pag dumating ang time na ikaw ay hindi na mabuting katiwala. Kinukuha ng Diyos. Pero sa sandaling makita ng Diyos na honest ka, faithful ka, at pagtiis ka, mapagtyaga ka, at hindi ka nagkukulang, nagpapabaya, dadagdagan ka pa ng Diyos ang dadagdagan ng maraming trabaho. I-listen sa mga nagre-reklamo sa trabaho. Kung ang trabaho nyo lang DH, tapos may pinagagawa po sa inyo ang employer ninyo ng labas na DH, huwag po kayong magreklamo. Bakit? Magpasalamat kayo kasi sa inyo binibigay ng inyong amo ang ibang trabaho kahit labas doon sa trabaho mo. Kasi may tiwala sila sa inyo dahil alam nila na kaya nyo at hindi ibinibigay sa iba. Yung iba nagpe-pray, Lord, gusto ko magkatrabaho. Hindi naman binibigyan ng trabaho. Magkaroon man ng trabaho, sandali lang, day off na kagad, tanggal na kagad. Yung iba, ang reklamo, Lord, bawasan niyo po ako ng trabaho. Ano nangyayari? Dinadagdagan ka ng trabaho. Bakit? Good steward. Di ba, nakikita nyo? Blessing po yung pag dinadagdagan kayo ng trabaho. Believe me. Huwag sasama ang loob na parang unfair. Wag. I-appreciate nyo. Bakit? Kasi hindi ibibigay sa inyo at dadagdagan kayo kung tamad kayo magtrabaho. Ay, ganun ba na, Brad? O sige, minimum lang trabaho ko para hindi ako magdagdagan. Hindi po. Consistent. A good steward is a consistent. Constant, hindi po nagbabago. Tithe is showing that we are a good steward. Pag nagbibigay tayo ng 10 bahagi ng pagpapala natin sa Panginoon, you are a good steward. Napakaraming tao dito sa Macau, mga kababayan natin, hindi na natin isasama ang mga Buddhist, ibang religion. Tayo na lang po, as a Christian, because we are a Christian. Maraming sa buhay po natin ang nauubos na oras, panahon, pati pera, pati lakas. Bakit po nauubos? Not a good steward. Imagine, may mga taong sobrang sipag, nag-overtime, daming trabaho, pero nangyayari at the end, parang pagod na pagod, kulang pa rin kapos. Bakit? Saan napupunta ang pera? Napupunta saan? Napupunta sa bisyo. Napupunta saan? Napupunta sa mga kalamidad. Napupunta sa pag-repair ng bahay. Napupunta sa doktor. Napupunta sa mga maintenance. Nauubos lahat, imagine. Pero ni isa walang napunta sa Diyos. Hindi ba kayo nangihinayang ng lahat ng pera natin napupunta lang doon sa mga doktor, sa repair ng bahay, plus yung mga anak natin na nagkakasakit, napupunta doon hanggang hindi pa nagsisweldo, tatawag na naman sa iyong asawa mo o anak mo, mama, papa, sabi ng sweetheart mo, baka meron ka bang pera dyan, magpadala ka uli. Di ba nakakaturete? Nakakabigat? Imbes na marinig mo ay mga salitang nagpapasaya, nagpapaligaya, nakakapagpagaang ng kalooban, lalong bumibigat. Tapos sasabihin natin, saan niyo dinala ang pera? Anong ginawa niyo sa pera? Imagine, nauubos ang pera, pero walang napupunta kahit man lang ika-10 bahagi sa Diyos. Sayang. You see? Saan napupunta? Butas pa rin ang bulsa. Bakit po? Not a good steward. Ang pagiging good steward is na pumapasok din niya kahit hindi po kayo mag-aral po ng
business administration o mag-aral ng accountancy para ma-compute nyo lamang magkano araw-araw ang gastos, buwan, taon, etc. at paano nyo i-manage. Kahit hindi mo kayo mag-aral nun, basta good steward kayo, you know how to balance things and to manage things, mga kapatid, makakasurvive. Makakalampas tayo sa lahat ng mga problema at pagsubok if we are a good steward. Pagwaldas ka, yung bulagsak ka, yung one day millionaire ka, darating ang panahon, pagtanda mo, wala nang tutulong sa'yo, magkakaroon ka ng maraming regrets. Bakit? Nung malakas pa ako, ang daming taon, panahon na ginamit ko sa pagtatrabaho, pero walang nangyari. Bakit? Hindi kasi good steward. A good steward, hindi lang marunong mag-handle, mag-ingat ng mga tinanggap niyang biyaya at pagpapala sa Diyos, marunong din siyang mag-alay, magbigay ng para rin sa Diyos. Ang sa Diyos, ang sa Diyos, ang sa atin, ang sa atin, amen? Pangalawa, na gustong ipakita sa atin dito, na pinag-aaralan natin is, dito ay mapapansin natin, di ba? Ang unang sinabi ko sa inyo is, why do we have to offer our 10% o ikasampung bahagi sa Panginoon? Because it shows us that we are a good steward. Pangalawa, hindi lang nagpapakita na mabuting katiwala tayo sa Panginoon. Pangalawa is showing that we know how to honor God. Paano natin pinararangalan ang Diyos sa buhay natin? When we are giving, offering the best from us sa blessing ni Lord, ino-offer natin sa Kanya, nagpapakita na marunong tayong magparangal sa Diyos. Listen, walang taong hindi naghahanap ng parangal, appreciation, i-appreciate siya, i-acknowledge siya. Mahirap, nag-aral sa hindi. We need appreciation. Kailangan natin ng parangal. Ang pagpaparangal hindi lang doon dahil sa mahusay ka, matalino, magaling at gifted ka. Kahit hindi ka ganon, kailangan mong parangalan ka. Kailangan ibigay sa iyo ang dignidad. Diba? We are created in the image of God na kahit nilikha ka ng Diyos sa kanyang wangis at ganyan lang ang meron ay binigay sa iyo ng Panginoon, pati status mo, pati pangangailangan mo, kailangan ka pa rin irespeto, kailangan ka pa rin parangalan. One of the problem of our society today, napakataas ng mga discrimination, mga racist, pangbubuli, lalo na pag ang mga tao galing sa Asia pupunta sa first world country, binubuli nila, binubuli, sinasaktan. Eh dito lang sa Southeast Asia, itong mga katabi nating bansa, imagine, pag ang passport mo, Pilipinas, Philippine, o Pilipino ka, makakaranas ka din ng discrimination. Bakit po? Eh pare-pareho lang naman itong tao na binigyan ng Diyos ng dignidad, karangalan. Pero when they treated their neighbors, parang hayop, parang din yung antaas ng pagdidegrade ngayon ng society. Yan ang turo, yan ang mga impluensya ng mundo nito. But God is teaching us to i-boost natin, palakasin ang dignidad, ang morality, ang moral, palakasin ang mga katangian sa buhay natin ng mga mabubuti at magaganda. It means, if God is to be honored, dapat siyang parangalan when we give our offering to the Lord, tithes offering, parang alam na rin natin kung paano siya parangalan. Minsan, huwag nyo lang isipin na kayo ang sumaya. Huwag nyo lang isipin yung ikaw, ako,
pakanan ko yung akin para ako ay sumaya. Kung gusto mong sumaya ka, magsimula ka munang magparangal ng iba. If you want to refresh others, you must refresh. If you want to refresh yourselves, begin to refresh others. Parang ganun ang ibig sabihin po. Gusto mo pagpalain ka ng Diyos at i-refresh ka ng Diyos, i-flourish ka ng Diyos, begin to honor Him. The question is, who do you honor? Sino ba ang pinaparangalan mo? Nakita niyo po ang takbo ng mundo natin, ang paligid natin. Lahat ng appreciation, lahat ng parangal, puro sa tao. Mga plaque, mga medals, etc. Itong beauty pageant na itong Miss Universe na ito, tingnan po ninyo. Medyo viral na yung ating kababayan na sumali ay naluto. Buti na lang hindi naluto sa Macau. Naluto lang doon sa... you see, mga kapatid? Now, who do we honor? Now, bakit may connection ang tithes sa pag-honor sa Diyos? Kasi pinapakita mo na wala ka nito ngayon at wala sa iyo ito ngayon at wala ka dito ngayon at hindi ka magkakaroon ng ganito ngayon kung hindi dahil sa Kanya. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, akin to. May mga taong ganito ang kanilang mentality. Nakapag-Saudi, nakapag-abroad, nagsiman, tapos bumili ng jeep, inilagay, anong nilagay nila? Katas ng Saudi. Ang galing, ano? Ang ganda, katas daw ng Saudi. Buti na lang, wala akong nakikitang mga OFW ng for good, umuwi ng bansa at pagkatapos, bumili ng taxi, pang business o jeep, pang pasada, pang negosyo, at nakalagay katas ng Macau. Wala rin pong ganon. Ha? Bakit po meron mga ganong tao? Di ba napapansin natin po yun? Mga kapatid, sino ang ino-honor nila? Yung kanilang sipag, tsaga. At totoo naman yun eh. Katas yun ang kanilang sipag at tsaga paghihirap. Pero kapag ang inilagay mo is gift of God. Galing, ano? Gift from God. Mga ganon. Who do you honor? God. Yung po ang ibig sabihin nun. Now, you listen. Ang sinasabi ko ay sa mga bagay na paano natin mapaparangalan. Your parents, paano mo pararangalan ang parents mo? Paano mo i-respect ilaganan? To honor is to respect, to pay a reverence or diba? One of the commandments of God sa lumang tipan, lalo na sa 10 utos, honor your father and mother that you may live long life in the land para mabuhay kayo, humaba ang buhay niyo doon sa lupang pangako. Pag ang buhay natin, umaabot tayo ng 80, 90, isa lang ibig sabihin nun, you know how to honor your parents. Pagbastos ka sa magulang mo, palasuway ka, wala kang galang, hindi ka aabot ng 80 o 90. Believe me. Baka meron magsabi, okay lang Brad, kahit hindi na 80, 90 kasi masyado nang may osteoporosis na ang 80. Diba? Ang ibig ko sabihin, life is a blessing. Yung iba nga nag-wish na mabuhay pa eh. Diba? Kung talagang gusto ng Panginoon, anong susi? They know how to honor their parents. Ganon din sa Diyos. When we are giving and offering our tithes to the Lord, parang pinapakita natin sa sarili natin, sa ibang tao, at sa buong mundo, na ito ay pagpapakita na aking kinikilala, pinararangalan ko ang Diyos, hindi ang aking sarili. Paminsan-minsan lang hindi ko sinasabing totally talikuran. Paminsan-minsan, kalimutan din natin ang ating sarili. Bakit po? Too much focus, attention to yourself, mga kapatid, ikaw po ay lulungkot at mawawalan ng sigla. Yung mga taong mahilig magsabi na,
Sana mahalin mo ako. Sana intindihin mo ako. Sana pagbigyan mo ako. Sana naman. Di ba? Sila yung mga malulungkot. Bakit? Kasi gusto silang i-honor sila lagi ang ipedestal at pansinin at bigyan ng attention. Isip mo. Gusto mong sumaya? Tingnan mo yung iba. Magmahal ka, umunawa ka, magparaya ka, magbigay ka, umintindi ka, sasaya ka. Karamihan sa mga taong mabibigat ang mga kalooban na nakakahawa sa ibang magagaang kalooban, yun yung mahilig na, mahalin mo naman ako, unawain mo naman ako, pagbigyan niyo naman ako. Di ba? Mahirap po yan. Try to honor God. Di ba? Although na mahusay ka, talented ka, gifted ka, huwag mong ilagay yun sa sarili mo. Kung anong meron sa'yo, binibigay ng Diyos, huwag mo siyang kalimutan. Ay, Lord, sa totoo lang, kaya ako, binibigay ko to sa iyo. Kasi gusto kitang parangalan hindi yung sarili ko. Because our society and people, this generation, is always looking and seeking for their honor. Mga kapatid, if we honor God, that's part of our tithes. Pag ino-honor natin siya, tuwan-tuwa ang Diyos. How do you feel if somebody honors you? Di ba natutuwa ka? Nagbibigay ka ng favor? Anong pakiramdam pag binibigyan ka ng karangalan? Di ba ang gaang? Tapos, nagbibigay ka ng favor sa iba kasi pinarangalan ka. The same with God, mga kapatid. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with your wealth, with your riches, and with the best part, everything you produce. When we give our offering, our tithes to the Lord, to God, it helps us. Bakit? Kasi inaalis ka sa pagiging materialismo. When you honor God through your tithes, inaalis ka ng Diyos sa pagiging materialismo. The more you acknowledge and knows that everything in you is from your effort, from your ability and skill, nagiging materialistic ka. Pero pag nagbibigay ka ng ikapo sa Panginoon, tinutulungan ka ng Diyos para mawala sa pagiging materialistic. Hindi lang yun. Hindi ka lang tutulungan ng Diyos sa pagiging materialistic, tutulungan ka ng Diyos maging selfish. Amen. Tutulungan ka ng Diyos hindi maging selfish o maging hindi selfish. Tama po bang wala ko? Selfishness. Di ba? Para hindi maging makasarili. Napakaraming tao ngayon, napaka-selfish, makasarili. Bakit? Kapag ang isang tao, selfish, makasarili, ibig sabihin nun, hindi siya marunong magparangal sa Diyos. Maliit na bagay kapag pinarangalan mo ang Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos, bigay niyo sa akin ng 90%, 10 na lang sa inyo. Mahihirapan na po tayo dyan. Kapag ang nakalagay sa Bible, give your 90%, 90 parts of your produce of your income to me and 10% sa inyo. Naku, lalo po tayo magreklamo. Sa 10 nga lang, reklamador na tayo, lalo pa sa 90. 10 pa lang nagreklamo na tayo. Di lalo na kung 90% na. Ang bait talaga ng Diyos. Alam niya kasi hindi natin kakayanin, kaya sabi niya, o sige, sa inyo ang 90%, akin ang 10%. It shows us that we know how to honor Him. Try to understand yung ganyang bagay. Another one is, life shows us that we are trusting and obedient to God. Nagpapakita yan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Listen, mga kapatid, ano po ang nagbibigay sa iyo ng pagdududa, pag-aalinlangan,
na maghandog sa Panginoon ng para sa Kanya, para naman sa Kanya yon. Ibig ba sabihin, nag-alinlangan ka, hindi ka nagtitiwala sa Kanya na hindi Kanya kayang pagpalain? Mga kapatid, wala pong mapagbigay sa Diyos na nagugutom at naghihirap. Believe me. Alam niyo po kung sino yung mga nagugutom at naghihirap? Yung mga taong sakim at hindi marunong magbigay sa Diyos. Totoo po yan, mga kapatid. If you are truly a generous and meron kang spirit of generosity sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya, then hindi Kanya pababayaan. Sabi ng Malakay o Malakias 3 verse 8 and 9, should people cheat God? Yet, you have cheated me. Sabi ng Panginoon, oo, dinadaya niyo ako. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? Sabi ng mga tao. Sabi ng Panginoon, you have cheated me of the tithes and offerings due to me. Now, anong ibig sabihin doon? Yung mga tao ng panahon ni Propeta Malakias, they disobey God. If the tithes is kasama sa command, order, utos ng Panginoon at hindi po nila ginagawa, they disobey God. Mga taong sumusuway sa Diyos is simply mga tao rin walang tiwala sa Diyos. If we trust God, we will not be stingy. Pag tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo magiging maramot para sa Diyos. Hindi tayo magiging maramot sa Diyos pag nagtitiwala tayo sa Diyos. Naalala niyo sa Garden of Eden, anong utos ng Diyos kina Adan at Eva? Pwede ninyong kainin na lahat ng bungang ng kahoy dito sa paraiso, wag lang doon sa isang puno na merong bunga ng mabuti at masama. Sa sandali, kainin niyo yun, kayo'y mamamatay. Pinapasunod sila ng Panginoon sa kanyang utos. Kabaliktaran naman, kung hindi kayo susunod sa utos ko, mamamatay kayo. Pumasok si Satan. Pagpasok ni Satan sa kanyang ahas, sabi ni Satan, talaga? Yan ba talaga sabi sa inyo ng Diyos? Na kapag huwag nyo kakainin yun at pag kinain nyo yun, mamamatay kayo? Kung talagang mahal na mahal kayo ng Diyos, bakit naman niya pinagdadamot yung prutas na yun? Di ba? Ang kintab-kintab, ang pula-pula, ang sarap. Bakit hindi mo kunin? Kasi kung ang Diyos mo, pag-ibig, ang Diyos mo, mahal na mahal ka, ba't niya ipagdadamot sa'yo yun? Sabi ni Eva, o nga no, kung mahal ako ng Diyos, bakit binabawal niya sa akin? Ba't niya pinagdadamot sa akin yan, mga kapatid? Ang Diyos hindi po madamot. Hindi dahil sa madamot siya at hindi niya kayang ibigay. Nalikhang niya nga ang heaven and earth bago sina Adan at Eva Ang point doon, tinitest ng Diyos si Eva at si Adan kung susunod sila sa kanyang utos o hindi. Kung magtitiwala sila sa utos ng Diyos o hindi. The point is, hindi sila nagtiwala sa sinabi ng Diyos. Ang nahasik sa kanila, madamot ang Diyos, kaya ayaw pakain pagalaw. Sabi ng Panginoon, sa sandali kainin niyo ito, Genesis 2, verse 16, kayo'y mamamatay. Namatay ba si Adan at Eva nang kinain nila? Hindi. Ang namatay sa kanila, yung kanilang ugnayan, relasyon sa Diyos. Dati nakakakain, nabubuhay sila, hindi nagtatanim si Adan, hindi nagbubungkal. Si Eva, wala silang kahirap-hirap, walang sakit, walang problema, wala silang mga sakit, karamdaman o problema. Nang sila ay pinaalis ng Diyos because the consequence of disobedience, hindi nagtiwala sa sinabi ng Diyos, pinaalis nila sa paraiso, doon na nagsimulang magbungkal si Adan, hirap na po siya. Ang dami niya na pong mga muscle pain. O, para lang makakain sila. Pero nang nandoon pa sila sa pagtitiwala sa Diyos, everything's are provided by God. Pero nang pinaalis sila ng Diyos sa paraiso, galing na sa kanilang lakas, galing na sa kanilang pagtitiis, pagtsatsaga at paghihirap para makakain. Sabi ng Diyos sa babae, dahil nakinig ka sa ahas,
sa dyablo, ngayon, sa iyong panganganak, maghihirap ka. At pagkatapos, hindi ka lang maghihirap sa panganganak, lahat ng konsumisyon sa asawa, sasaluhin mo. Parang ganun ang ibig sabihin nun. Ang punto ko, what is the consequence of their disobedience? Tithe shows us that we are trusting. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Listen, kung sa iniisip mo at inaakala mo, nalugi ka, mauubusan ka, at hindi ibabalik ng Diyos, at hindi ka pagpapalain ng Diyos, kung sa tingin mo, yun ang paniniwala mo at hindi ka nagtitiwala na kaya niyang ibalik higit pa sa binigay mo, mga kapatid, gagawin ng Diyos. Pero kung hindi ka nagtitiwala, hindi niya rin gagawin sa iyo. See? Kung kung ibig sabihin mo, it shows us that we trust God. Nagpapakita yun na nagtitiwala ka sa Kanya. Amen? Now, what is our condition when we do not offer a tithe to God? Ano ba nagiging kalagayan natin? Let's say, we have a freedom, we have a choice, we have a free will. Kung gusto natin o ayaw natin, hindi naman sasabihin ng Diyos, oy, wala ka ng tsansa, wala ka ng pamimilian, hindi ka na pwedeng magpasya, alipin na kita, susunod ka lang sa akin, parang remote control ka. Pero hindi ganun ang Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng daya. So kung gusto mo o hindi, what is our condition when we do not offer our tithe to God? Una, it is like we're cheating on God. Imagine, parang niloloko natin, dinadaya natin ng Diyos. You know, in the Bible, cheating is a sin. Halimbawa, sa mga estudyante, may exam kayo. Sa tingin mo, parang hindi namang kasalanan at hindi masama ang mangopya at magkodiko, magbaon ng kodiko. Maganda ang hangarin mo na makatapos ka ng pag-aaral at pumasa, pero mali ang pamamaraan mo. Ang point ko, sa pamamaraan. Tingnan niyo po ang pamamaraan natin. Kung binibiyayaan ka ng Diyos at ang pamamaraan mo ay pinipigilan mo ang para sa Panginoon, para na rin tayo nag-cheat sa Diyos. Walang taong masaya pagdating sa pagiging cheater. Tingnan ninyo, sa relationship, pag mayroong mga cheater, di ba, laging patago. Pag nagbabasa ng cellphone, laging tumatabi. Di ba? Kasi baka mamaya masulyapan, mabisto siya di ba? Pag nagde-date doon sa mga lugar na hindi matao, baka makita. Kita niyo. Pero kapag hindi ka nag-cheat, kahit lantaran pa, kahit showy kayong dalawa, wala kang piri, wala kang pinapangambahan Kasi totoo ka tama ka nakalagay ka sa tama at maganda ang ginagawa mo. So hindi masaya ang cheater. In fact, sa harapan ng Diyos, being a cheater is a sin. Ang unang cheater sa Bible, yung magkapatid na si Isaac, si Esau at si Jacob, anak sila ni Isaac. Si Isaac, anak ni Sarah at ni Abraham. Tapos, si Isaac, nagkaanak si Jacob at Esau, kambal tong dalawang ito. Ang ginawa ni Jacob, para mapunta sa kanya yung blessing, yung rights, karapatan ng blessing ng pagiging panganay. Panganay kasi sa Esau. Dinaya niya si Esau. Kinopya niya yung balahibo ni Esau, yung amoy ni Esau, pati yung suot ni Esau. Si Jacob, ang tandang-tanda na, si Isaac matanda na. So, hindi niya na maano, yung dalawa, lumapit na si Jacob. Sabi niya, Ama, basbasan niyo na ako, sa akin mo na ibigay yung pamanay, yung blessing niyo, yung basbas din niyo. Sandali, ikaw ba talaga si Esau? Pero ang boses mo, Esau na Esau nga, pero si Jacob yun. Kinapay yung balahibo niya, yung kanyang pagiging balbon mo. Ay, ikaw na. Sige, ginawad sa kanya. Pagdating ni Esau, lumuhod sa tatay, Ama, ibigay niyo na po sa akin yung blessing. Ibinigay ko na sa iyo Sabi ni Esau,
Naloko ako, nadaya ako ng kapatid ko. At ang blessing na punta kay Jacob. Mga kapatid, pero mali ang paraan. Nagsuffer si Jacob. Ang dami niyang suffering. Bakit? Because he cheated his father, his brother, and he cheated also his God. Walang masaya sa cheater, mga kapatid, believe me. If we decide na hindi natin ibibigay ang para sa Kanya, hindi tayo sasaya. Believe me, we are like cheating on God, mga kapatid. Walang cheater na may peace of mind. Wala po, kahit sa mga relation, wala pong masaya. Kung gusto mong sumaya ka, eh syempre, ibigay mo ang para sa Panginoon at sasaya ka. Pangalawa, we put ourselves under the curse. Tayo ang naglalagay. Imagine sa Bible, pag ang covenant, uutos ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi mo sinunod ang ganitong covenant. Ganito ang covenant nakatali. If I will bless you if you obey my commands. At totoo nga, binibless sila ng Diyos pag sumusunod sila. Sabi rin ng Diyos, I will curse you if you disobey my command. Yun pong ibig sabihin doon. Yung tithes is part of God's command. Part of the law. If you disobey, offering your tithes to the Lord, we put curse in ourselves. Tanong, uli, ba't ganun? May mga taong ang sipag-sipag naman. Pero laging kulang, laging tapos. What's wrong? Anong mali? Mga kapatid, yung sipag mo, abilidad mo, pagtitiis mo, pagtsatsaga mo, hindi nakaka-breakthrough, hindi nagbubunga. Hindi katulad ng iba, hindi naman kasing sipag mo, kasing galing mo, pero nagbubunga. Bakit sa'yo hindi? Bakit po? Baka mayroong umipigil. At yung umipigil na yun, baka ay isang curse. See? Alam niyo ba, kapag ang mga tao ay mayroong curse sa buhay nila, kahit ano pong gawin nila, hindi sila makakaabot. May mga parents na kini-curse nila ang kanilang mga anak. At pwede mangyari dahil yung salita at lalo na yung parents ang magbibigkas sa anak na swail, pag sinumpa po nila, nagkakaroon ng power. Do not underestimate words. Words can bless and words can curse. Imagine, hindi galing sa salita mo, hindi rin galing sa parents mo o sa ibang tao para sumpahin ka. Galing na mismo sa ginawa mo. Ayaw ng Diyos ma-curse tayo, pero if we disobey to offer our tithes to the Lord, para na rin tayo ang nag-i-invite ng curse sa buhay mo. Gusto mo makalaya sa curse? Anong curse? Yung ginagawa mo na lahat, pero parang hindi ka pa rin makaangat. Hindi ka pa rin maka-breakthrough. Aha, baka dito sa puntong ito. Kasi ginawa mo na lahat eh. Why don't you try this aspect? Kasi ginawa mo na lahat eh. Kung nagkakaroon ka ng experimental at pagninilay, ano pa bang pwede kong gawin na hindi ko nagagawa para ako ay makalaya sa curse? Kung madidiscover mo kung ito ang hadlang, bakit di mo subukan? Ito po yung challenge ng Diyos na nananalo tayo. You listen. Lahat ng lumaban at challenge ang Diyos, talo. Pero ito po yung challenge na hindi ka matatalo. Ang Diyos ang kaya mong taluhin. Bakit? Sabi ng Diyos, subukin ninyong ibigay at bubuksan ko ang durongawan ng kalangitan. Imagine, tinan ninyo, trabaho ka ng trabaho, nagtitiis ka, nagtsatsaga ka, nagbubuyag ka, ang dami mo pang overtime at part-time. Sarado ang langit. Sarado. Ang tanong, Lord, paano ba mabubuksan ang langit? Langit.
Merong susi sa pagbukas ng langit Kasi sabi ng Diyos doon try this, try me, and I will open the windows of heaven. Amen. May mga taong tapat, nagtitiwala sa Diyos, ibinibigay ang para sa Diyos, hindi nila pinagkakait dahil mahal nila ang Diyos. Habang nagtatrabaho sila, bukas na bukas ang langit. Anytime, pwedeng mahulog. Bumagsak ang biyaya at pagpapala. Amen? What are God's promises and blessing if we offer a tithe to God? Anong blessing? Sabi ng blessing, He will open the windows of heaven. Imagine, ang sarap po ng nagtatrabaho ka na bukas ang kalangitan ng biyaya ng Diyos. Hindi yung nagtatrabaho ka para matagpuan mo at makita mo ang blessing. Magkaiba po yung nagtatrabaho ka para magkaroon ka ng blessing sa nagtatrabaho ka na nakabukas na ang blessing. Amen. Magkaiba po yun. Hindi yung ikaw yung hanap na napapagod ka, samantala yung iba nagtitiwala lang sa Diyos at sinunod lang yung salita ng Diyos, biglang bumubuhos ang blessing. He will open. Kapag binaliktad natin yan, if God can open the windows of heaven, He alone can shut the windows of heaven. Tandaan ninyo, pag ang Diyos ang nagsara, walang taong pwedeng makapagbukas. Believe me. Let's say dito sa Macau, magti 30 years na tayo. Kung ang Diyos ang nagbukas ng gawain dito sa Macau, kahit saang sulok tayo ilipat na benyo at walang tumanggap sa atin, mananatili pa rin yung gawain ito. Bakit? Siya kasi nagbukas Nang sinarado ng Diyos yung arka, sabi ni Noah, sige, pasok na kayo ng asawa mo at mga anak mo, at sinarado ng Diyos ang daong ang arka. Nung tumataas ng tubig, sabi ng mga tao, naniniwala na kami, sa'yo Noah, buksan mo na, matatapos na. Malapit na po ako matapos. Buksan mo na Noah, matatapos na. Buksan mo. At naniniwala na kami sa iyo na magpapaulan ng Diyos, namin ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Pinipilit ni Noah buksan yung arka, pero hindi niya mabuksan. Namatay silang lahat. Ang naligtas lang si Noah, asawa niya at ang kanyang mga manugang tatlo niyang anak. Bakit? God shut the door. If God shut the windows of heaven, no one can open it. Pero kapag ang Diyos ang nagbukas, babalik na rin ko rin, walang pwedeng makapagsara. Imagine, ang linaw-linaw. Try me, subukan mo ako pag hindi ko binuksan. Kung hindi binubuksan ng Diyos at hindi mo nararanasan, ibig sabihin sarado. Trabaho ka ng trabaho, kahit anong sipag mo, pero sarado pa rin. Lord, pakibuksan niyo. Pagod na po ako, buksan niyo po, please. Sabi niya, bigay mo muna, bubuksan ko. Ang ganun yung ibig sabihin nun. Amen? 5 minutes na lang. Sino po sa inyo ang gumagamit ng poso, nakagamit na ng poso sa probinsya? Poso. Lahat naman. Huwag lang yung ngayon na mga na water pump na electric na naranasan na. Paghihirap. Ano pong condition doon? Hindi mo mapapalabas ang tubig. Hindi mo mabubuksan kung hindi ka muna magbubuhos, magbibigay. Kung pipilitin mong bombahin ng poso na wala kang binibigay na tubig, hindi bubukas, hindi o-overflow. Anong kailangan mong gawin? Ikaw muna ang magbigay. Parang ganun sa Diyos. Gusto mong bumuhos, mabuksan? Ikaw muna magbigay. Sino sa inyo mahilig mamingwit? Mamingwit! Taas ang kamay. Okay. Pag kayo po ay namingwit at ang inilagay niyo lang po ay ang inyong taga-hook, kahit maraming tilapia doon, sasabihin ng tilapia, ako pa, lokohin mo ang lolo mong panot. Dadaan-daanan lang yun, dadaan-daanan lang ng isda, walang kakagat. Pag nilagyan mo ng pain, ng bait, ng uod, o pain, bait, madali nang kagatin.
Gusto mo makapamimik pero wala kang inilalagay na pahid? Mahirap po yun. Sabi ng Panginoon, subukan niyo ako. Subukan niyo ako. Mga kapatid, hindi ako nagyayabang, hindi ako nagmamalaki. Pag ang Diyos ang tinamon natin, matatalo natin siya. Hindi siya nangangahulugan, hindi makapangyarihan. Matatalo natin siya sa kanyang prinsipyo. Kasi siya nang nagsasabi, subukan natin. How to discipline ourselves? Ganito lang yun eh. Alam niyo na kung saan kayo mahina when it comes to tithes. Pagkatanggap niyo ng sweldo ninyo, ibukod niyo na kagad ang ikasampung bahagi at ipadlak niyo at itapon niyo ang susi. Hindi mo nagpapabuksan yan, hindi ko ang ibig sabihin doon. Huwag mong ihalo sa wallet mo, sa pouch mo. Kung maaari, itabi mo at lagyan mo ng maraming scotch tape. Yung mahirap talaga buksan. Para pagdating ng oras na gusto mo nang ibigay kay Lord, maibibigay mo. Kasi, kung maitatabi mo man yan at ilalagay mo pa rin sa wallet mo, sa pouch mo, matutukso ka lang kunin, bawasan, hanggang sa hindi mo na maibibigay. Yun ang ibig sabihin nun na discipline. Amen? Tumayo po tayong lahat. Wala na po akong oras, mga kapatid, because meron pa tayong mahalagang announcement. Magpa-part ko na lang po ako, mga kapatid, ha? Kunin po natin ang ating mga mga prayer requests at mga nais nating hituin, i-bless at pagpalain ng Panginoon. Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po, Panginoon. Salamat po dahil beyond of our expectation this afternoon, Lord, ay kayo po ay nangungusap sa amin. Marami po kaming plans, desires, marami po kaming hinihiling at gustong mangyari sa buhay namin. But up to now, Lord, we are keep on struggling for this matter. Panginoon, salamat po sa words of encouragement. Pinapakita ninyo ang para sa inyo at para sa amin. Help us. Give us a wisdom and understanding to know this principle, the essential principles of your blessings. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po kami maging selfish, self-centered, na hindi po kami maging materialistic. For we know that everything in this world is temporary. Pansamantala, pati buhay namin, trabaho namin, employer namin, pamilya namin, lahat lang ito, Panginoon, ay pansamantala. And help us kung ano ang meron sa amin, maliliit man o malalaki. Help us, Lord, to honor you. To honor you. Lord, salamat. Wala pong nagtiwala sa inyo na inyong ginutom, pinabayaan at hindi tinulungan. Help us to obey your word. Pangako yan ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Subukan natin siya. Subukan natin ang kanyang salita at sabi ng Panginoon, kundi bubuksan ko ang durungawan ng mga kalangitan at ibubuhos ang masaganang biyaya para sa inyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin. Patawarin niyo po kami sa mga pagdududa namin at hindi namin pagtitiwala sa inyo. Patawarin niyo po kami. Nililimitahan po namin kayo at binibigyan namin kayo ng hangganan sa buhay namin. But at this time, Panginoon, salamat po. Tulungan niyo po kami makatayo at makakawala sa mga curse. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pagpalaan niyo po lahat ng aming dala, lahat ng aming prayer request, ang aming mga bag, panyo, tubig, ganis, at pagpalaan niyo rin po ang aming employer, ang aming trabaho, especially ang aming mga kondisyon, ang aming mga health, ang aming kalusugan, para lalo pa kaming may magamit sa pagtatrabaho at maabot namin ang mga ambisyon, dreams, pangarap namin habang kami nandito sa Macau. Buksan niyo lagi ang durungawan ng kalangitan at iparanas po ninyo sa amin ang inyong biyaya at pagpapala. Inaangkin namin ito sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon.